sa atong Ginoo. We must hear from the Holy Ghost. Kinahanglan kita magatugog gikan sa Malaang Espiritu. We must operate in a brand new dimension that we've never operated in before. Kinahanglan kita magapabuhat sa bagong mga igsoon nga dalan subay sa Espiritu sa Dios. And so there are many things that we must add to our lives in order for this to be accomplished. Busa daghang mga butanga atong idugang sa atong kaugalingon aron kini mga butanga mahimong may katumanan. Amen. So I want you to take notes today, Busa buta ko mag-take notes mo diha mga igsoon. because you will need this in the next few weeks and months to come. Tungod kay kinahanglan niyo kini sa sunod nga mga semana ug sunod nga mga buwan. And you will need to remind yourself Kung ikinahanglan kayo mong pahinumduman ang imong kaugalingon. of what it takes to be an apostolic man or woman of God. Kung saon nga mahimong apostolikan ng anagan sa atong Ginoo. Brother Haney started yesterday talking about prayer. Si Brother Hini na hisgot mahimong sa pag-ampo ni aking adlaw. All of us understand about prayer. Kitang tanan lang kita sayod na kung usa ang pag-ampo. But having an understanding of prayer and being a man of prayer are two different things. Ang pagsabot kung saon pag-ampo o mahimong usa ka tawo mga ampo nagaampo. Duha Amen. ang lahi nga butang. We must be men and women of prayer. Kinahanglan kita mahimong tawo sa pag-ampo. There is no other way to touch God but through spirit connecting with Him in prayer. Walay bugtong pamaagi nga makakonektar ta sa Ginoo pinaagi sa mga pag-ampong mga igsoon. You cannot be an effective man or woman of God if you do not communicate with God. Dili ka mahimong epektibo nga alagad sa Dios kung dili ka makikistorya sa Dios. This kind goeth forth not but by prayer and fasting. Kini mga butanga dili mga maghitabo kung dili ka mo ampo ug magpuasa. Everybody wants a new revelation of church building. Daghan siguro kita mga hatimuha nga makapatunog bago nga building. Everyone wants to find a new secret to revival. Kitang tanan siguro lang kita og sekreto sa mga revival. There is nothing new under the sun. Walang may bago ilalong ning adlaw mga igsoon. It still takes a man of God talking to God. Na kinahanglan ning usa ka tawo lang nga andam nga makikistorya sa Dios. We must talk to God and we must hear from God. Kinahanglan na makikistorya sa Dios ug ang Dios kinahanglan atong paminawon. We must be men and women of prayer. Kinahanglan kita may mga tao sa pag-ampo. Praise God. Hallelujah. Jesus in Matthew chapter number 17 Si Jesus diha sa Mateo kapitulo 17 got very angry and very aggravated at his disciples nasuko pag-ayo diha sa iyang mga tinunan because they could not heal the sick person's son, or the sick son. tungod kay di niya maayo nila maayo katong usa ka bata nga anak sa usa ka lalaki. And the father of that child said, I brought him to your disciples and they could not cure him. Ingon na mga lalaki akong inuulang akong anak ato sa mga tinunan na napandisi na makaayo kanina. I brought my sick son to your church and he left the same way that he came. Ako kinala ang akong anak na masakiton diha sa simbahan apan pagawas maurang gihapon sama masakiton. And Jesus got aggravated at his disciples. Nasuko pag-ayo si Jesus sa iyang mga tinunan. And he scolded them very strongly. Ug iyang ikasukan sila pag-ayo may tungod niini. And he said, you cannot operate in the supernatural without prayer and fasting. Ingon siya dili mo makapabuhat sa mga supernatural na butang kung wala pag-ampo o pagpuasa. We cannot see miracles in our cities unless we are men and women of prayer. Dili ta makakita ang mga milagro sa atong mga syudad kung dili ta mga tao sa mga pag-ampo. We will not see 300,000 souls born into the kingdom unless we are men and women of prayer. Dili ta makakita ning 300,000 ka mga kanagawaluwas kung dili ta ka mao mo ampo. There is no substitute for prayer. Walay pwedeng huling ni mao pag-ampo. There is no substitute for prayer. Wala na lain paghulip sa mga pag-ampo. Nothing can take the place of talking to Jesus every day. Walay pwedeng makapuli sa hikayon nga atong ikahin sa mga pag-ampo ngadto kay Jesus kada adlaw.
early church was a church that knew how to pray. Ang unang iglesia mo, ang iglesia na nasayon yung saon sa pag-ampo. Yes. Jesus ascended, he said, I want you to go into Jerusalem and wait for the promise of the Father. Sa lihat ibayaw si Jesus, iyagiunan sila ng pagpaabot mo dito sa Jerusalem kung pabuta ang saan He nihatag. said, I'm going to send you the promise, but you've got to tarry there for it. Umingon siya, ako ipanadaan akong saan apan kinahanglan mo magpaabot dito. They waited 1 hour, Nagpaabot sila ko sa kauras. 2 hours, 2 ka oras. 3 hours, 3 ka oras. 10 days. Napulong adlaw. It does not matter how long it takes. Dili igsabayan kung sa man kadugay ang imong agian. I've got to hear from Jesus. O kung mo magdugay mo na nakapaminaw gikan sa Dios. I must tarry until I hear from Jesus in prayer. Kinahanglan ko mo paabot sa Dios hangtod makadungog ko kaniya. I cannot do it on my own. I must hear from the Lord. Kay dili na ko makaya ni sa hangog kinakaw kaningon. Kinahanglan ko makadungog gikan kaniya. You cannot do it on your own. You must hear from God. Dili ni mahimo nimo sa imong kaugalingon. Kinahanglan ka maminaw kaniya. If God does not speak, we must wait. O kung ang Ginoo dili mamulong, kinahanglan tang lupaabot. Amen. Have you ever had a conversation with someone and they do all the talking? Nakasulay na ba kang pakikistorya sa usang katao na siya mo isigi istorya ikaw na pakahilo? And every time you try to say something, they just keep talking. Ya, pag usulti na gani ka, siya na po usulti na po siya, hindi pa rin kakuman. And it's a one-sided conversation. Kaya usap ba ka pakikistorya na usap ang kabahin ang iyang makita. When I was a young man, I thought that if I prayed really loud and if I just prayed really long and loud, that it was a good prayer. Nagdahog siya nito batan pa siya, usulti ang ampo, yang taas kayo, paminaw din sa Ginoo. But it was only a one-sided conversation. Apan kadto nga pakikistorya usa lang tong kabahin. I never was quiet long enough to hear him talk to me. Kay wala ko nagpakahilom aron maminaw sa Dios kay siya gusto ta makistorya kanako. Sometimes in our prayers, it's only us telling him how to be God. Usahay sa atong kapag-ampo, kita lang nag-istorya niya atong isugil kung saan nga mahimo siya Dios. And we never stop long enough to allow him to talk to us. Kung wala kami hunong aron maminaw sa iya, aron niya nang takna makadungog ta gikan kaniya. Prayer is a two-way conversation. Ang pag-ampo duha ni kadalan sa pakikistorya. Me talking to him and him talking to me. Ako nakikistorya ngadto kaniya ug siya nakikistorya kanako. In your prayer, you need to learn to listen to the voice of God. Sa imong pag-ampo magkaon sa pagpaminaw sa tingog sa Dios. You need to train your ear to hear the voice of God. Imong bansayon ang imong igdulubog sa pagpaminaw sa tingog sa Dios. If we do not hear from God, then we are only having a one-way conversation. Kay kung dili ta makadungog gikan sa Dios usa lang kapahin sa pakikistorya ang atong nahimo. Hallelujah. Jesus said that the heathen talk this way and pray this way. Mingon ang Biblia ang mga tigsipag Diyos nagahimo sa sama sa mga pag-ampo. He used an example about someone praying with loud, fancy words. Mayroon ka mga paghalo na gagamit ng mga babulak-bulak ng mga pulong. It was a show. It was a performance. Kini usa lang pagpakita, pagpasundayag sa ilang mga pag-ampo. It was not a prayer. Dili ito itawag ampo. You are not praying so your brother can hear you. Wala ka nag-ampo aron nga imong igsuon mo makadungog nimo. You are not praying so your church can hear you. Wala ka nag-ampo aron nga iglesia mo makadungog kanimo. But you must pray so the Heavenly Father can hear you. Ni ampo ka kay gusto nimo ang imong amahan nga langit makadungog kanimo.
must stop praying and we must listen so God can speak back to us. Ug busa kinahanglan magpakahilom na aron makadungogtan makapaminaw gikan sa Dios. And most of the time, God is not going to pick up a microphone. O sa daghang higayon dili ang Dios kukuha ang mikropono. But God is going to speak to me very quietly. Apan usahay ang Dios musulti na sa pinakahilom. Or He will speak to us through our pastor or through our leaders. O labit ang atong Ginoo makikistorya pinaagi sa mga pastor ug mga leader. Amen. Amen. This may sound very simple and elementary to you, Labit kini usa ka very simple ug kaayo ala kanato. but you would be surprised at how many preachers and pastors do not hear the voice of God. Apan masurpresa ka siguro nga daghan nato mga ministro na wa gyud makadungog gikan sa Dios. We cannot be effective if we do not hear from God. Dili ka mahimong epektibo kung dili ka maminaw sa Ginoo. This is very important, Mindanao. Importante kayo ni mga katawhan sa Mindanao. You must hear from God. Kinahanglan ta makadungog gikan sa Dios. Oh, Jesus. Here's how I know if you have heard from God or not. Ngun ini ang ako pagkaibalo kung ikaw ba yung nakapaminaw sa Dios o wala. I will ask you this question. Pangutan ko ikaw ni nimong pangutanan. What has God been talking to you about? Unsa may gihisgot sa Dios kanimo? Unsa may mga butang gihisgotan sa Dios kanimo? I did not ask what you had been preaching about. I asked what has God been talking to you about. Wala ko magpangutana kanimo kung sa imong ginawali apan ang akong ipangutana kung sa may gisulti kanimo sa Dios. God is always speaking to us, but we do not always listen. Kabalutan ang Dios nagikistorya kanunay nato pero wa ko kita maminaw kaniya. And if we are going to be what we need to be in the kingdom of God, we must hear the word of the Ug Lord. kung buot nato nga mahimo sama sa buot sa Dios alang ka nato kinahanglan ta maminaw gikan sa Dios. We must hear the voice of God speak to us. Kinahanglan nato madungog ang pulong sa Dios o ang tingog sa Dios nga makikistorya ka nato. And many times when God speaks to me, it is different than my flesh wants to hear. Ug sa daghang higayon ang pulong sa Dios lahi kaayo sa gusto sa akong unod nga paminawan. Amen. Amen. And sometimes we blame our own will on the voice of God. Ug usahay nga igsoon nato masulo na nato kaugalingong pagpulutan sa But many times the will of God is conflicting to my own desires. ug usahay mga igsoon sa daghang higayon ang kabubuton sa Dios supak sa akong kaugalingong kabubuton. That's And right. sometimes it is a struggle and it is a battle to obey the voice and the will of God in prayer. O busa ano mga pakigbugno diri sa sulod mga igsoon sa pagpaminaw ug pagtuman sa atong Ginoo. But I want to tell somebody today, God has been speaking to you this week. Ug nasayon ko kung istorya kaninyo karon nga ang Ginoo lang din ang istorya na kaninyo ni mga semana. God has been talking to many of you this week. Ug ang Dios pakikistorya sa kadaghanan kaninyo ni mga semana. And it may be differently than what you want to hear. Ug lagmit siguro dili ni mao ang gusto nimo madungog. But I want to stop and tell somebody today, you better listen to the voice of God. Apasugin lang ikaw mas maayo pang maminaw ka sa tingog sa Dios. You better obey the voice of God. Mas maayo pang imong tumanon kini pulong sa Dios. We are servants of the Most High God. Kay kita mga ulhipon sa atong langitnon nga Dios. And we must obey and listen to what God is telling us to do. Ug busa kinahanglan ta paminaw ug motuman sa gustong ipahimo sa Dios. Alam ka nato. Praise God. Prayer is absolutely essential to be apostolic. Ang pag-ampo may nungtanon kaayo kung gusto nato mahimong apostolikanhon. You will never be successful unless you become a person of prayer. Dili ka mahimong magpananaw kung dili ka mahimong tao sa pag-ampo. The only hope for your community is that you hear from God. Ang bugtong paglaom sa imong komunidad nga kung ikaw na mga paminaw gikan sa Dios. And the only way that you are going to hear from God is you must spend time with God. Ug ang bugtong pamaagi nga makadungog ka gikan sa Dios mao ang pagkahin o panahon sa Dios. Amen. Amen. Praise God. Let me walk with you, Jesus.
Huwag na ko muna ka kauban ni Jesus. Don't ever leave me alone. Ayaw ay umiyak. Praise the Lord. We can learn how to preach. Makakapunta ako sa ako sa pagwali. We can learn how to pastor. Makakapunta ako sa ako sa pagpamasto. The only way to learn the things of God is to hear the voice of God. Buntong pamahagi ni makakapunta ninyo sa Diyos mo ang pagpaminaw sa Diyos. I don't care how good you preach. Huwag ko'y pakialam mo kung saan kamaayong magwawali. What did God speak to you today? What has God been telling you? Kung sa mag-isulti sa Diyos ni ang kanimugan. What has God been talking to you about? Kung sa mag-ihisgutan sa Diyos ni ang kanimugan. Learn how to hear from God. Pagkatoon sa pagpaminaw sa Diyos. Learn how to walk with Jesus. Pagkatoon sa paglakaw kauban ni Jesus. Let me walk with you, Jesus. Gusto na akong mulakaw kauban ni Jesus. The most important thing in my day, I've got to hear from the Lord. Ang pinaka-importante ko na matang na gusto ko makadungog gikan sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah. I think it'd be okay if we just spend a couple minutes right now. Okay, nagbabagahin na bibilang ka ng minuto karong tagta. Just tell the Lord that you want to hear His voice. Gusto kita ng mga Diyos na gusto ka makadungog gikan. I want to hear from you, Jesus. Gusto ko makadungog gikan. Train my ear to hear your voice. Train my heart to hear your voice. Tagsaya ako muna-una, ako kasi ka makadungog gikan. Tune in my spirit to hear your voice. Itulo ang ako kasi ka makadungog ko sa iyo. One of the ways that the devil can defeat us in this area of prayer Usa ka butang nagyawa makapildi ka nato kini mong bahin sa pagkampo. is busyness. Kani nato pagka-busy. We can become too busy to hear from God. Busy kayo ta nga di mo nakapaminaw sa Dios. He said we can become too busy to hear the voice of God. Busy na kayo ta nga dili ka paminaw sa tingog sa Dios. Shame on us if we are too busy to hear from God. Pagkamakaulaw kung kita na imong busy na magahinungtanan kitang panahon sa Dios. There is nothing that will justify me not hearing from God. Walay buta na pwede mo ikasulti aron di ka makapaminaw sa Dios. It's the very first thing on my lesson today is prayer. Ako sa unang buta nga ang himuon karong adlaw mao ang pag-ampo. Because it's the most important thing in your life. Tungod kini mo pinaka-importante bahin sa ato. If we do not hear from God, we are no better than the Catholic priest. Kaya kung dili ta makadungog gikan sa Dios, wa tay kalakinan sa mga pari sa Katoliko. If we do not hear from God, we are no better than anyone else in town. Kung panalitan dili ta makadungog sa Dios, wa gyud tay kalakinan ni mga tao nga naa diha sa gawas. But if we hear the clear, fresh voice of God, At kung makadungog lang ta sa tingog sa Dios, we are the most important person in our city. kita mahimong importanteng tao sa atong mga syudad. There must be fresh bread on the altar. Adunay presko bangko nga tinapay diha sa altar. I must hear a fresh word from the Holy Ghost today. Gusto ko makadungog og presko nga pulong gikan sa mga Espiritu. Not yesterday's word. I must hear a fresh word from the Holy Ghost today. Dili ang taan ni mga pulong nga palagpangko nga mga pulong karong adlaw. I must be addicted to hear the voice of God today. Kinahanglan ko mahimong adik sa pulong sa Dios o sa iyang tingog. I cannot make it on what He told me yesterday. Dili na ko pwede mahimong karon ang iyang ipasulti ka na akong kagahapon. I must hear from the Lord today. Kinahanglan ko makadungog karong adlaw. Praise God. So I ask you, wonderful people of God, again, Usahan niyo mo kung kamo mapatawa sa Diyos. what has the Lord been talking to you about?
Pangutan ko ka kung sa may giisgutan sa Diyos niya kanimo. You need to be able to answer that question before you go to bed every night. Kinahanglan mo na matubag na pangutana sa dili pa ka matulog karong gabi. What did the Lord say to me today? Kung sa may gisulti sa Diyos ka na kung nining adlaw. Do you really know the voice of the Lord? Nakailaba ka sa tingog sa Diyos. Do you really know the voice of the Father? Nakailaba ka sa tingog sa Ama. Do you really understand what He is saying in prayer? Nasabtan ba nimo kung sa iyang buti pa sa kubihan ka nimo? There is a story in John chapter 14. Adunay sugilanon niya sa Juan kapitulo 14. The Lord and His disciples were walking down the road one day, Si Jesus ug ang iyang mga tinunan naglakaw sa tanalan. and Philip was walking beside the Lord. O si Felipe naglakaw uban kay Jesus. And Philip asked Jesus this question. O gipangutana ni Felipe si Jesus, gipangutanahan. Philip said, Lord, if you show us the Father, Ingon sa Ginoo, kung ipakita nimo kanamo ang Ama, it will suffice us. igo na kinialang kanamo. And Jesus, I think, was very hurt in His humanity. Siguro si Jesus nasakitan ingon nga tao And Philip asked Him this question. nga si Felipe nangutana kaniya nimong pangutanahan. Have I been so long with you and you do not know me? Kung yung ingla si Felipe, dugay naman talagtuman pag yung kakaila sa awa. How is it possible that you can even ask me this question? Nga nung makapangutana pa magkaanang pangutanaha sa awa. Philip, how is it possible that you can ask me to show you the Father? Felipe, nga nung makutana magkakanako ay pakita. Do you not understand who I am? Wala pa ka nakailaon na sayon kung kinsa ako. Do you not know that the Father and I are one? Wala pa ka masayon kang amahanog ako o sa mga. And I think Philip represented some modern day Pentecostal preachers. Og lambit siguro kining si Felipe mo ni ang hulagway sa atong mga Pentecostal karon. Philip had seen many miracles. Si Felipe nakakita sa daghang milagro. Philip was there when Jesus healed the sick. Ana si Felipe sa diyang si Jesus nag-ayong masakiton. Philip was there when Jesus did many miracles. Ana si Felipe sa diyang si Jesus naghimong mga milagro. Philip had personal conversations with Jesus. Si Felipe ang nagpakikistorya kay Jesus. Philip was one of the very first chosen disciples. Si Felipe gani ang unang disipulo nga gipili. But yet after all of the miracles, Apan luyoni ni tanang mga milagro. after all of the teaching, Ug luyoni ni daghang mga pagtudlo. Philip still did not know who Jesus was. Si Felipe wala gihapon nakaila kung kinsa Is si it possible that we preachers posible makahama kita mga magwawali. have been around the things of God for so long? Nadugay panahon na nga nagapamuhan sa mga utang sa Dios. We have been at so many conferences. Siguro lang bitaghan na mga konferensya ang atong natabo. We have heard so much preaching. Daghan na mga pagwali ang atong nadungog. We have listened to so many Facebook preachers Siguro daghan na nadungog ang mga magwawali sa Facebook. that we still do not know the voice of the Apan Lord. wala gihapon ta nakahibalo sa tingog sa Dios. How is it possible, Philip, that you do not know me? Napuno sa mga Pilipi nga wag maghihapon ka makailakan ako. Is it possible, Mindanao, that we really don't know who Jesus is? Posible maghaming na nga wag maghihapon ta makailakon kinsa ni Jesus. We know about Him. Nasayon na mahitungod kaniya. We sing about Him. Naghisgot tao, nag-aawit na mahitungod kaniya. We preach about Him. Nagwalit na mahitungod kaniya. We have programs about Him. Ano na mga programa mahitungod kaniya. But do we know His voice? Apan nakailaban na sa iyang tingog. Praise the What has the Lord been talking to you Kung about? sa kahagihisgutan sa Diyos diha kanimo. What's the last thing Jesus told Kung you? sa katapusan mo tang isulti kanimo sa Dios. I want to walk with Jesus. Buod kong mulakaw ka mo pa si Jesus. I want to hear the voice of the Master. Buod kong makatulog sa tingog sa akong I akal. want to hear the still small voice of my Savior. Buod na akong madungog ka ng Juda. Yung mingaw na tingog sa Diyos. Prayer.
talking with Jesus. Pag-ampo, pag-iispo. You will never outgrow talking with Jesus. Hindi mo pwede manabuan mga igsuon. You will never get too professional to talk to Jesus. Hindi ka pwede mo yung professional na kahit ka para hindi You will never get so accomplished you cannot talk to Hindi ka Jesus. pwede makain mo yung nakakalapusan mo, hindi ka makahimo You must talk to Jesus and hear the voice of Jesus. Kinahanglan mo ang buong mga lumugikan sa Diyos. We must hear the voice of the Lord. Kinahanglan na mga lumog sa tingog sa Diyos. First of all, pray. Una sa tanan, Praise. po. First of all, pray. Una sa tanan, It's the foundation of everything. maunay pundasyon sa tanan. There is a term that I heard probably 30 years ago. Ano nagkapunta na ako na dumog, 30 ka doon na lapit siguro ang minamay. The term is this: sensory adaptation. Ang pulo na kayo sensory adaptation. And here is the meaning of that term. O kinimawa kahulugan sa mga pulong sensory adaptation. That you grow so comfortable with all the sounds around you Na ikaw, nagkuportable na kayo sa mga tingog na imong natungong sa pimong palibot. that after some time you do not even hear those sounds any longer. Masa kanunayan itong paminaw, wala na ka makatungong niya itong tingog ang bisan na aralihan. Praise God. When I was a young man, my mother bought a clock. Sa ihapatan ko sa iyang inahan, naghatagan niya And it was a clock that every 15 minutes it would chime. o sa kada 15 minutos mo tingog ni maong rilog. And she put that clock by our bedrooms. Kini maong rilog, ibutan nila dito sa ilang higdaanan. And every 15 minutes I heard the clock chime. O sa batang 15 minutos mo tingog ni siya. But after several months and several years, Apan sa nangigid ng mga bulan o mga tuig, the clock was still chiming every 15 minutes. ang maong klako, ang maong rilog na nagtingog gihapon sa Diyos. But my mind had grown so accustomed to the sound, I did not hear it any Apan longer. ang takong itulungog na anak na pag-ayo sa maong tingog o na wak na yun hinuong ko na kalungog I niya. want to tell you it's so very important to understand. Importante kayo nga ato ni masabtan mo tangay soul. We can grow so comfortable with the voice of God Nagpit siguro komportable na kayo ta sa tingog sa Diyos. that we don't even hear it any longer. Karon siguro nagpit wala na natong kini madungo. We can grow so accustomed with the anointing of the Holy Ghost Siguro naalan na kayo ta ni anointing sa Holy that Ghost. we do not feel the specialness of it any longer. O wala na nato kini mabati ingon nga espesyal o pinasahig dire. I must hear and love the voice of God. Kinahanglan ko makadungog o hinumaon ang pulong sa Diyos. I must value the voice of God more than any other voice. Gusto na ako nga hatagan na kong pini ang tingog sa akong Ginoo. I know many preachers that are very religious. Daghantang nanungog ng mga magwawali ng mga relihiyoso kayo. Let me tell you the definition of religion. Gusto na akong ihatagan ninyo ang kahulugan sa pagka-relihiyoso. The dictionary tells us this about the word religion. Ang diksyonaryo naghatag ka nato ng kahulugan sa religion. It's a philosophy about God. Kini nag-isip filosofiya mahitungod sa Diyos. Katong pure religion. Has nothing to do with God. Wala kini mag-isip mahitungod o uban sa Diyos. And we can become religious. Pwede ta mahimong relihiyoso. And we have Bibles and we have religious things. Pwede ta makabatog Biblia o dahil natin Biblia o ano natin relihiyoso na pangalan. And we have conferences and we have singing and we have programs. O lang nita tayo mga konferensya, programa. And they can be all kinds of things about God. O daghang mga butang atong ihimong mahitungod sa Diyos. And we can get to the place where it's all about God, but it's not nothing to do with God. Siguro na atay butang nga mahitungod sa Diyos.
sa Diyos. We can get so busy for the kingdom that we have no time for the king. Busy kayo ta sa king harian kapag wala na nahigayon sa atong hari. That should never be in an apostolic man of God. Dili unta ingon ana ang apostolikano ang alagad sa Diyos. The king is more important than the program. Mas importante ang hari kaysa atong programa. The voice of God is more important than the conference. Mas importante ang tingog sa Diyos kaysa atong komperensya. Prayer is more important than the program. Mas importante ang pag-ampo kaysa programa. Amen. Amen. I want us to make a fresh commitment to prayer this morning. Pwede ba na mahimong bagong pakigsaan nito sa Diyos may tuloy sa pag-ampo? I want us, before we go further, I have many things to say today, but before we go further, I want us to make a commitment to spend more time in prayer. Gusto ka ba kayo kong istorya karon kaninyo apan buot na ako ninitak na mugahintag pakigsaan sa Diyos sa pakigsaan sa pag-ampo. Can you not pray with me 1 hour? Jesus told his disciples. Pwede ba yung amputan ng Jesus sama sa inyo ni Jesus? He came back and found them asleep, and he said, "Can you not pray with me 1 hour?" Iya, isugin na niya mga tinunan, dili ba mo makauban ka na ako, bisan lang sa usa. Don't ever get so busy you don't have time to talk to Jesus. Ayaw pag-ingon nga busy kay kagawa na kahigayon sa pag-ampo. That's I'm talking right. to somebody in the Holy Ghost today. Ako na kay istorya sa pipila ninitak na karon diha sa Espiritu. Don't be so busy being a pastor you don't have time for prayer. Ayaw pagpakabisi ingon nga pastor na wala na kahigayon. Don't be so busy being a preacher you don't have time for prayer. Ayaw pagpakabisi ingon nga magwawali nga wala na kahigayon sa The most important thing you will ever do today is talk to Jesus. ang pinaka-importante. Oh, amen. Hallelujah. It is more important than preaching general conference. Mas maayo, mas importante pa kini kaysa pagwali sa General Conference. It is more important than being elected to any position in the kingdom of God. Mas importante pa ni kaysa imong eleksyon na pagpili niya sa giharian sa Diyos. Being a person of prayer is the most important calling in your life. Ang pagkamahimong may nambuon mo ay pinaka-importanteng tawag sa imong kinabuhi. You must be a preacher of prayer. Kinahanglan ikaw dili lang magwawali sa mga pag-ampo. You must be a man and a woman of prayer. Apan kinahanglan ikaw maging tao na nagawa. Let's make a fresh commitment to God right now. We will be people of prayer. Pwede matamaghimo karong adlaw, karong taglaw, presko o bangko ang mga pakigsaan na mahimong ang tao nga nagaampo. I want to stop right here in this lesson. I don't want you to move anywhere, but I want you to sit right there and make a commitment that from now until next summit, you're going to spend more time in prayer. Dili ka kinahanglan mo na ka pagpabili lang sa imong lingkuranan. Apan karon tagna ang hunong ko, kinahanglan mahimong tang pakigsaan nga mahimong ako sa katao sa Dios nga nagaampo. O sa katao mainampuon diha sa Dios. You're going to spend more time listening to God. Daghang kang hingayon nga maminaw sa Dios. You're going to spend more time listening to the voice of O God. kinahanglan tang magahinong taas ka panahon sa pagpaminaw sa Dios. Amen.
Amen. Give the Lord praise for that. Pwede magdahil ko na ito ang Diyos natin. Oh, prayer is where revival is born. Prayer is where miracles are born. Diha sa mga pag-ampo na tao ang mga pamilagro. Prayer is where God gives you vision. Diha sa mga pag-ampo, diha ng Diyos nagahatag o pananaw. Prayer is where God tells you about the impossible. Diha sa mga pag-ampo, diha ang Diyos magasugilon kanimo mga imposible buta. Prayer is where the vision for 300 souls came from. Diha sa mga pag-ampo na tao, mga iso ng 300 souls. Prayer is where God's going to tell you how to reach your village. Ang mga pag-ampo, magsugilon kanimo unsaon sa pagkampon sa imong barangay. Prayer is how God's going to talk to you about reaching your family. Ang mga pag-ampo, may mandiha sa mga pag-ampo, magsugilon kanimo unsaon sa pagkampon sa imong panimalay. Prayer is how God's going to tell you what you need to do next. Ang mga pag-ampo, diha ka masayon kung usay angay nimong buhaton sulod higit. Praise Amen. Next thing I want to talk to you about is fasting. Sunod ni butaka kung isugilon kanimo mga pagpuasa. Does anybody like to fast? Amen. Gusto ganahan kay puasa. Yes. Hallelujah. You don't like to fast. Hindi siguro mo ganahan puasa. Our flesh does not like to fast. Ang atong unod, hindi gusto puasa. Amen. I like to eat. Gusto na ko kaon. I like to eat lumpia. Gusto ganahan ko kaon lumpia. I like to eat pancit. Ganahan ko sa kaon pansit. I like to eat mangoes. Ganahan sa kaon mangga. I like to eat. My flesh likes to eat. Ang atong unod, gusto niyo kaon. Does anybody like to eat? That's why fasting is no fun. Mao gani nga ang pagpuasa, dili makalingaw. Anybody that tells you that they like to fast, they are lying. Kung naganit ako yung ganahan sa pagpuasa, nangako ng tawhana. We were made to eat. Kay kita, gipakatao, kumukaon yun. That's why God gave us teeth. Mao gani hatagan ko sa ngipon. That's why God gave us teeth. Mao ba ito, hatagan ng ngipon. That's why God gave us a tongue. Kung ang Diyos naghatag ng dila, So we can eat. aron kita makakaon. Anybody hungry? Iluto na ba mo diha? Would you like to leave and go eat right now? Mulakaw na ba mo? Gusto na mulakaw kay makaon? This kind goeth forth not but by prayer and Fasting. Kini mga butanga, dili mga pangitabo. Gawas ko, ikaw mo ampo o. prayer and fasting. Pag-ampo o, puwasa. Prayer and fasting. Amen. Ampo o, pagpuwasa. We must be a people that understand the value of fasting. Kinahanglan kita mo himong katawhan nga nahatag pagbili diha sa mga I pagpuwasa. do not like to fast, but I must fast. Dili na ko gusto mo puwasa, pero kinahanglan kong puwasa. Amen. Our flesh is at war with God. Ang atong unod, nakik-away patong sa Diyos. My flesh is at war with the things of God. Ang akong unod, nakik-batong, nakik-away patong sa butang sa Diyos. Does anybody understand what Romans 8 is all about? Nakasabot pa mo sa isulti sa Roma Kapitulo 8. The Bible says that my flesh is at war with God. Ningon din ang akong unod, nakik-bugno, nakik-batong patong sa Diyos. My flesh hates the things of God. Ang akong unod, wa makauyon sa butang sa My Diyos. flesh wars against the things of God. Ang akong unod, gusto makibugno patong sa mga butang. And that is why fasting is essential if we are going to be led by God. Kung sa may nungdanon ng pagbuasa, kung punta ka panagihan sa atong Ginoo. Praise the Lord. Most things that my flesh likes, Mga butang kabuot sa akong unod, I must learn how to fast. kinahanglan makakatod ko sa pagbuasa. Amen. Amen. You are not shouting right now. Wa man lagi mo kasigit niya. Praise God. Fasting is the only way that our flesh can die. Pagbuasa na ang bugtong paagi aron ang atong unod mamatay. Amen. Fasting is the
the only way that my flesh can die. Pagbuasa lang ang pamaagi aron ang akong unod mamatay. If my flesh is at war with God, then my flesh must die. Kung ang akong unod nagigbanto sa Diyos, kinahanglan kining unod mamatay. And the only way I can put my flesh under submission is to not feed it. O ang mundong paagi aron ang akong unod magpasakop ka na ko, dili na ko ipakanon. And That's we right. must fast. O busang kinahanglan na magbuasa. Praise. Fast. Kinahanglan na magbuasa. Hallelujah. Do you want to be a Baptist or do you want to be an apostolic? Praise Ang God. baptismo apostolic anhon. The choice is yours. Ang pagpiling na kanimo. This is the difference between a good preacher and a supernatural preacher. Ano na Hallelujah. mo ang kalainan sa maayong magawa ni ug ang supernatural na magawa ni. This is the difference between you seeing miracles or not. Kini mo ang nakalainan kung ikaw gusto makita milagro o dili ba. This is the difference between you seeing a move of God or not. Bugtong po sa imo masulti kung panalipin gusto ka makita paglihok sa Dios. You must be people of prayer and fasting. Kinahanglan ba yung tao na nagbuasa o nagbuampo? My flesh must die. Kinahanglan mamatay ang akong unod. My flesh is in war with God. Ang akong unod naging batok sa Dios. My flesh does not like the things of God. Ang akong unod dili buot sa mga butang sa Dios. And so therefore I must choose the things of God or I must choose my flesh. No sa ako pumili, butang ba nga sa Diyos o butang sa akong unod. But I cannot have both. Pero di ko pwede makamatun sa duwa. Carnality is the biggest enemy of the apostolic. Amen. Ang pagka-unod-unod dili Yes. ay pagibatok sa Diyos. Carnality is the biggest enemy of the supernatural. Ang pagka-unod-unod mo ay grabe pagibatok diha sa mga supernatural. God will not flow through carnal flesh. Ang Diyos dili magapamuhat sa unod-unod. Did you understand what I am preaching? Nakasabot mo niya. Amen. If we Yes. are going to be apostolic, we must be people of prayer and Kung fasting. gusto na may mga apostolikanhon, kinahanglan na mga kanton sa pag-ampo o pagbuasa. Praise God. Hallelujah. Oh, glory. I have never seen anybody that walks divinely in the Holy Ghost that does not understand the power of fasting. Wala ko nakitang tao nga nagalakaw diha sa walang espiritu o wala magpaampo o magbuasa. Praise My God. flesh must go to the altar. Kinahanglan kini akong unod mo adto dito sa altaran. I said my flesh must go on the altar. Ako nagaingon balikod ko Panginoon kini akong unod kinahanglan mo balik ngadto sa altaran. The entire concept of Christianity is death on the cross. Ang pagkamunang ang konsepto sa pagka-Kristohanon na diha sa kamatayon sa cross. The entire concept of walking in the supernatural is my death going on the altar. O ang bugtong konsepto sa nga ako mahimong malampo sa mga akong kamatayon diha sa altaran. Jill Blackshear must die. Kini mao atong unod kinahanglan mamatay. My will must die. Ang akong kabubuton kinahanglan mamatay. My agenda must die. Ang akong mga agenda kinahanglan mamatay. My will must die. Ang akong kaugalingong pagpulutan That kinahanglan will only mamatay. happen if I fast. Kung tinibog to mahitabo lang kung kita magapuasa. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Thank you, Jesus. Nobody likes to fast, Walay ganahan mo puasa, but we must be a people of fasting. apan kinahanglan na himutan ka. Amen. Sa puasa. Amen. Yes. Amen. Don't wait for the bishop to call a national fast. Ayaw pagpaabot sa itong bishop na magtawag siya kinatibukan. Jesus called That's the right. national fast. Matthew 17. Mateo 17, si Jesus nagtawag ng national fast. This kind goeth forth not, but by prayer and fasting. Miingon siya kay mga butangan din mga paghitabo. Gawas ko ka mo mag-aampok magpuasa. You're Praise. not going to have unprecedented revival That's in Mindanao unless right. you learn to fast. Dili ka makakita tanang saon nga revival sa Mindanao kung di ka makakakon sa pag-ampo o pagpuasa. Praise the Lord. That's right. Yes. Oh, hallelujah. Amen. Hallelujah. No, you do Hallelujah. not like this kind of preaching, neither do I. Kapalo kung ako ganahin ini klase pagwali bisan ako kung ganahin. But if you want to see the supernatural, you're going to have to understand this kind of At preaching. kung gusto ka makakita tanang sa
imong unod diha talikod sa maong kulti. Amen. The tabernacle is full of good illustrations for us today. Ang tabernakulo mahimong maayong ilustrasyon alang kanato karon. The only flesh that can go behind the veil is dead flesh. Ang pwede na makadto likod sa maong kurtina o sa maong tabi maunang ang patay. You need to let your flesh die before you get in the pulpit. Kung gusto ka mo adto sa pulpito, kinahanglan mo patay ka sa imong unod. Amen. You can't bring your carnal flesh into the presence of Almighty God. Dili ni mo pwede ganon imong unod nga kaugalingon diha sa presensya sa Dios. But if you bring your crucified flesh into the presence of God, supernatural things will take place. Aban kung imong dagon ang imong nanansa nga unod diha sa presensya sa Dios, nakita nimo ang dagko mga milagro sa imong ministeryo. Praise the Lord! Praise the Lord! There is much hunger for the supernatural in this island. Nasayod ko ano may kagutom o kauhaw sa mga milagro ni Mount Isla. The ministry of the Philippines is hungry for the supernatural. Nasayod ko nga ang Pilipinas gigutom alang sa iba-iba sa mga milagro. Sometimes in some countries that I go to, there is no hunger for God. Sa mga nasyon nga iya nga tuan usay walay kagutom o kauhaw sa ato sa Dios. But here you have a hunger for God. Apan kamo dinhi ano na may kagutom sa Dios. You have a hunger for the supernatural things of Ano na God. may kagutom sa mga nagkong mga butang mga milagro gikan sa Dios. So praise God that you have a hunger, but we need to understand some of these things that are essential to get to the supernatural. Salamat sa Dios nga kita ano na kagutom apan kinahanglan na magpanalong o magsabot mahitungod ni mga butang. I must hunger more for the things of God than I do for my plate of food. Kinahanglan ko mas gutom ko sa mga butang na sa Dios kaysa ako gutom diha sa pagkaon sa akong talag kananan. This kind goeth forth not but by prayer and fasting. Kini mga butang na dili magapakita mo gawas mo ikaw ampo o pasa. My sweet brothers and sisters of Mindanao, there is no other way. Ako mga igsoon diri sa Mindanao wala na kay tutupang paagi. There is no shortcut to the Holy of Holies. Walay shortcut pa doon sa pinakamalaang dapit. There are no backstage passes to the Holy of Holies. Walay backstage nga pwede ka mo adto ra nito musulod sa There are pinakamalaang. no side door entrances into the holy place. Walay puntahan niya sa kiling pa doon dito sa pinakamalaang dapit. You must go first across the altar. Kinahanglan mo hagigib ka sa altaran. You must place your flesh upon the altar. Kinahanglan ibutang ang imong unod dito sa altaran. You must be a people of prayer and of fasting. Kinahanglan mo imong ang tao sa pag-ampo pagpuasa. I am so hungry for the supernatural. Gigutom ko pag-ayo sa mga minagro nga nagkubutang mo sa I want to admonish you to never ever lose your hunger for the things of the supernatural. Dasigod ko ka mo ayaw maya mo kawan at mo gana o tinguha na mahimong butong sa mga nagkubutang sa Diyos. Hallelujah! Pastor Haney and I, when we were young men, we were able to fast more than we can today. Sa mga batanong pamilya Brother Hini, nagagpuasa mi sa dagang mga higayumi. I miss those days. O giminaw ko niya ito ko na. Yes! Those days when I was a single evangelist and I could just spend weeks with God in prayer and in fasting. Niatong tayo sa ibang lista pa, makagahin sa mga panahon, mga adlaw, mga simanas, mga pag-ampo, pagpuasa. I would not exchange those experiences for anything in my life. Kung dili na ko ito'y kampyo ng mga kasinatian sa Oh! Please hear me, Church of the Philippines. Paminawag ko ninyo paliho, katawan sa Learn how to put your flesh on the altar. pagkatulog sa pagbutang sa imong ulo diha sa altaran. Learn to say no to your flesh. Pagkatulog sa pag-ingon, dili alang sa imong ulo.
It is the avenue to the supernatural. Mao kinibugtong dalan padulong sa panagkukuta. Prayer and fasting. Mga pag-ampo o pagbuwas. I had a very good cup of coffee this morning. Ramutaga ang nabigay kami. It was very fresh and it was very strong. Bago kayo, inisip kayo, baho, lasa. It came in a white cup, Idalami sa kabaso. but the important thing was not the cup, but it was what was inside the cup. Ang importante dito yan sila nagdurikot sa kumaas sa sulod. I do not care about the cup, I only care about the content. Wako'y labot kung sa itong klaseng sundanan, basta importante na kung ito naa sa sulod natin. Some of us are more excited about the cup than we are the content. Usahay, excited kayo ta sa mga na naa sa gawas o pagwag na rin tanaw dito sa sulod. The cup does not matter. Huwag diig sa payan tukutan o katong sundanan. The content is what matters. Ang mas lawag importante ka itong naa sa sulod. As you see me, my flesh, this is just the cup. It's not the content. Kini mauunon, inyo nakita ka na kung karoon dili ni mauunon. And we spend so much time worrying about the cup, and sometimes we forget about the content. Usahay tangkan kay butangan na nabanakan na kung sa ito'y pasunod ng atong paggawas kapag huwag na magtanaw sa ato. Fasting destroys the worry about the cup, and it focuses on the content. Ang pagbuasa, mga bungkag sa tikuhan ni asa ulo sa paggawas kung ikaw na hunahuna na sa butangan imong isuot. What's inside of me matters the most. Ang naghatag na kung kalainan mga isulti ni mga butangan na asa sulod o dili na naa sa ato. Amen. So fasting is the way that we destroy the cup and we focus on the content. Kung ang buasa mo ay bugtong paagi nga itong bungkagon ka na maong tasa kung atong hunahunaon kung unsa inisulod ini. Amen. Give God praise for that. Ganun din mo iwatagan sa pagkain at gusto mo. How many will make a commitment today that you will spend more time in fasting than you have before? Pipila ba ka nato rin mo imong pakigsaan, mo ang Hallelujah! Hallelujah! Glory! And while I am on this subject, I want to mention one other thing before I move to the next subject. Kung sa dili pa ko pupadayon, gusto na kong iskutan ko sa pagtang. Every day that you get up and you pray, Sa matag-at daw, makapupabamo mo ako. I want you to pray for your leader, Bishop Pastano. Pwede ba ko ang sa tong leader ng Bishop Pastano? I want you to pray for your Assistant General Superintendent, Mario Pastano. Pwede ba ko ang itong Assistant Superintendent na si Mario Pastano? If all of you cover them every day in prayer, Kung kamugtanan, kada adlaw, iniampo sila. it will help them be more effective in the kingdom of Mahimo God. sila mas epektibo niya sa ingarian sa Diyos. Amen. Learn to start praying for others before you pray for yourself. Pagkatod sa pag-ampo sa uban, unang pagkamuampo sa imong kaugalingon. Did you understand what I just said? Nasabtan ba nato inianak Pangulo? Learn to pray for others before you pray for yourself. Pagkatod sa pag-ampo sa uban, sa dili pagkamuampo sa imong kaugalingon. Don't ever let there be a day go by where you do not intercede on behalf of your bishop and wife. Ayaw palampasa ang adlaw nga dili ka mga-ampo ana sa iyong bishop o sa iyong asawa. And intercede on behalf of Pastor Mario and his wife. O ikaw sa mga-ampo ana kay Pastor Mario ubang sa iyong asawa. You lift them up in prayer before you pray for yourself. Ipayaw sila niya sa mga pag-ampo sa dili makamuampo sa inyong kaugalingon. And if you put them first, God will bless you. O kung di mo silang unahon, ikaw panalanginan sa Ginoo. And God will bless them. Kung ang Diyos panapanalangin kanila. And the church in Mindanao will become stronger than it's ever O ang been. iglesia sa Mindanao, mahimong lingkod kaayo na ba kay kanian ko. Amen. Amen. Here is one more thing I want to talk to you about. Ano na ba yung sa kabutang-abuta kung isugilon ka ninyo? First of all, prayer. Second of all, fasting. Una, pag-ampo, ikaduha, pagpuasa. And third of all is this. Kung ikatulong mo kini, We must have a deep love for truth. makabatuntunta kita ang lalong yung paghikugma sa kamaturan. It matters what you believe. Kinahanglan o importante kayo kung unsay imong gituuhan. It matters what you preach. Importante ka ayo mga igsoon kung unsay imong iwan. It matters that you have a love for
for the doctrines of God. Busa importante kaayo nga ikaw makabaton og gugma sa doktrina sa Dios. Not the doctrines of men, but the doctrines of God. Dili doktrina sa tao kundi doktrina sa Dios. In Matthew 24, when Jesus was talking to his disciples about the second coming, Si Jesus nangingisgot sa iyang mga tinunan diya sa Mateo 24 lumay ko siya pagbalik. do you know that there's a difference between the rapture and the second coming? Kamo na sayang nga doon kalainan at talis sa rapture sa ikaduhang pagbalik. He was talking about the things that were going to take place before the second coming. Kung siya nangingisgot may tungkol sa mga butang na mga paghitabo sa lipas sa The pagbalik. first thing he warned his disciples about Ang iyang mga tinunan, iyang ipasidanan ng indutanan. is there's going to be false teachers among you. Ingon siya nga doon ay mga mini nga mga magtutudlo. He said, beware of false prophets. Ingon siya pagmatungkol sa mga mini nga pupita. Beware of false teachers. Pagpapatay sa mga palito. He said it 3 times in that passage. Iyang inibalik-balik sa mga kapitulo. He said it 3 times, and it was very important to the mind of Jesus. Katulad niyang ibalik po, di pa sa mga importante kayo ni sa una-una ni Jesus. We must beware of false teachers. Busa magbantay sa mga mini ng mga magtutudlo. We must beware of false prophets. Busa magbantay sa mga mini ng mga propeta. And the way we can do that is have a divine love for the truth of Kung God. ang puntong paagi ang mahimo na mga pagpatunog higugma o pagigugma sa kamatuoran. I pray often, give me a love for truth, Lord. Kanunay ko nag-aapong ang Lord hatagi kong gugmaan lang sa kamatuoran. I want to love this truth more than I love anything else. Gusto na mo Lord na mahigugma nila o kamatuoran na ba kaysa ubang punta. This truth that I hid in my heart that I might not sin against God. Kini kamatuoran nga akong itibig sa akong kasing-kasing aron di ko makasarap bato kanimo. I love this apostolic message with everything inside of me. Akong ikong lang kini apostolik kanong mensahe inuusulod ka na. I want a fresh love for truth. Gusto ginuna ko makapatunog bago na kamatuoran. In the last days, false prophets shall arise. Ingon sa unahing mga adlaw, abot ang maninig nga kamatuoran. And so you better have a love for truth. Sa may nagdamon nga ano na kay paghigugma sa I said kamatuoran. you better have a love for truth. Ako gingon, importante nga mahigugma ta sa kamatuoran. And you must preach it. Kung ako kinitiwali, You've got to continually preach truth. padayon nga iwali ang kamatuoran. Let me tell you how you can walk away from truth. Ako isulti ka niyo kung saan nga mahimik kita sa dagat sa You kamatuoran. just stop preaching it. Unang nakagwali, mahimik na ka. That's how it happens. Kanak, mo'y mahitabo. You just stop preaching it. Kung muundang nakagwali, You get what you preach. imong makuha ko mo sa imong giwali, tama ba? I don't care if you preached it last week, preach it again this week. Wa ko'y labot kung imong giwali lagi si mana, iwali gihapon na karong si mana. I've been pastoring in my church for 31 years. Naghimo kong pastor sa akong iglesia sunod sa 31 ka mga tuig. And there's not many services that go by O walay mga servisyo o mga panimbahon din ang labay. or I don't preach about Jesus' name baptism. Na wala ko magwali may tungod sa bautismo sa pangalan ni Jesus. I preach about Holy Ghost infilling. Nagwali ni hapon sa pagbubo sa maraming espiritu. I preach about holiness and separation from the world. Nagwali ko may tungod sa pagkamalaan ng pagkipunog sa kalibutan. I preach about the oneness of God. Panahin ko nagawali sa pagkausa sa Diyos. I preach about signs, wonders, and miracles. Nagawali ni hapon ko sa mga milagro, kung mga ayuhan gikan sa Diyos. You've got to love this truth. Kinahalan ni mong maon na itong kinino ang kamaturan. It's got to be more important to you than anything else. Hindi na mga importante kaysa ubang mga butang. Give me a love for truth. Lord, hatagi ko ni guma sa kamaturan. Here's what Paul told the church in Galatia. Mao niyang isulti ni Pablo niya sa mga tagadali. Paul said, if I or another preacher or another angel, Mingo siya kung ako o ako bang magwawali o bisa ng mga anghel if an angel from heaven o anghel gikan sa langit, come and preach any other truth, umuwali ka ninyo sumwahi sa kamaturan. let him be accursed. Kinahanglan na tinunglo siya. Understand what he is saying here. Samta ninyo kung sa iyong isulti ninyo. If an angel from heaven comes to you Ingo siya kung ang anghel gikan sa langit mo anak ka ninyo. and preaches any other truth, Umuwali let him be accursed.
Matinulo siya. That's what the Bible says. Mauna yung isulti sa Biblia. That's what Paul said. Mauna yung isulti ni Apostol Pablo. And that's what I'm telling you. O mauna akong isulti niya kaninyo. I don't care how good they preach. Wa ko'y nabot kung saan nakamaayong magwawali. I don't care how much money they have. Wa ko'y nabot kung saan kadaghan sa ilang kwarta. I don't care how much influence they Wa have. ko'y nabot kung saan sila kay provinsyano. If they don't love this truth, Ay kung wala nila itong mga kinilaw ka nagawalan. then I want nothing to do with it. Kung di ko maging nabot, maging I want nothing to do with it. di ko mga pinapilo maging nabot kanila. Paul said, let him be a curse. Sila may mong tinulo. We must be people of the word. Kailangan ba may mong tao na nahigong masa pulo o kalatuhan. People of truth. Kita mo ang katawan sa mga turan. Amen. Amen. The whole truth. Tibuok kamaturan. All of it. Tanan kung kinatibukan. You cannot be blessed by God. Dili or else dili ka panalagilan sa Diyos. Somebody said amen. You cannot grow an apostolic church unless you preach the apostolic truth. Dili mo tumo ang pustikan ng iglesia gawas kumuwali ka sa kamaturan. You can build a big crowd, Pwede ka makapatukod o makamatulog na mga tao. but you cannot build an apostolic church Apan dili ka makatukod o apostolikan ng iglesia. unless you have apostolic preaching. Gawas kung ikaw ano na apostolikan ng mga pagwala. Amen. Amen. Give the Lord a hand clap of Pwede praise. lang palapakan ako ang Diyos. Amen. The thing that unites us. Ang butang na naghiusa ka nato. We are from America. You are from the Philippines. Gikan sila sa Amerika, kita gikan sa Pilipinas. I'll tell you why we are brothers. Nanong usod mo yung anong gitawag naman ang suot. It's because we love the same truth. Tungkol kay Panginoon ang ikong mga kamaturan. That's what makes us brothers, the truth. Kung naghimo nato naman ang suot, kini kamaturan nga ato Diyos. Not because we like the same songs. Dili kini tungkol kay Panginoon ang mga awit. It's not because we like the same programs. Dili tungkol kay Panginoon ang gusto ng programa. It's not because we're all in the same United Pentecostal Dili Church. tungkol kay Panginoon ang taga-United Pentecostal. What makes us brothers is our love for truth. Ang naghimo ka nato man ang suot tungkol sa gugma sa kamaturan. We believe the same doctrine, the same message. Kaya tungkol ng samang doktrina, samang pagtundo. That makes us brothers. Kung kana mo naghimo ka nato man ang suot. Amen. We are united by our doctrine. Kita nahiusap pinaagi sa itong doktrina. Praise God. Say something else that I think we must have in the apostolic church. Dahil kung buta kay sulti pa kaninyo, aron mahimutang apostolikan ng iglesia. We must be separate from the world. Kinahanglan kita mahimulan gikan sa kalibutan. We must preach separation. Kinahanglan buwan kita sa pagkapigulan. We must preach holiness. Kinahanglan buwan kita ang pagkabalaan. Come out from among them and be ye separate, saith the Lord. Imo sa bulan gikan kanila. Nakaingon si Come Jehovah. out from among them and be ye separate, saith the Lord. Kuwang gikan kanila ug bumulang kas nakaingon ng Dios. Not saith the organization. Walang ingon ang organisasyon niya na. Not saith Pastor Blackshear. Walang ingon tungod giingon ni Brother Blackshear. Saith the Lord. Ang Dios mismo ang Ginoo nakaingon mismo nini. The Lord hath called us to be separate from the world. Ang Dios nagatawag ka nato na mahimulang gikan sa kalibutan. Be ye holy. Pagmakabalaan ka mo. Be ye separate. Pagmahimulan ka mo. Praise God. Without holiness no man shall see the Lord. Ay kung wala'y pagkabalaan, wala'y makakita sa Diyos. Is it a salvational message? Is salvation or is holiness a salvational message? O sa baka pulo mo mensahe sa kaluwasan ng pagkabalaan. Without holiness you cannot see the Lord. Ikaw na Biblia, wala'y pagkabalaan, hindi ka makakita sa Diyos. I want to go to heaven and see the Lord. Gusto ko ba atong langit o makita ang Diyos? Without holiness you can't see the Lord. Kung wala'y pagkabalaan, hindi ka makakita sa Diyos. We must be a people of separation, a people of holiness. Kinahanglan kita may mga kawahan na mahimulan.
Matter of fact, here's what something is that I believe very strongly. Sa pagkatinood na usap na punta nga akong yung gituhan pa kayo. I don't think you should even watch or listen to preachers that do not preach holiness and separation. Dili na ganit kinahanglan mo minaw kay mga tawhana nga magawali nitong butaka. I'm going to talk about a very sensitive subject right now. Sisipin ko kayo ni nga sinisgutanan mga iso. Some of you spend a lot of time on YouTube and Facebook. Daghan ni kayo ni sinisgutan o sa YouTube, sa Facebook. You're watching all these preachers in the United States. Nagatanaw ko ini mga magwawali sa Amerika. Do you know them? Nailhan ba ninyo sila? Do you know what they stand for? Nakabalumong sa ilang gibarugan nga doktrina? Do you know what they believe in? Nagatuong sa ilang ginatuuhan? I do not think we should watch someone that does not preach separation, preach holiness, preach Acts 2:38, preach apostolic message. We should not be watching that. Sa akong paminaw, dinig na kinahalumayan maminaw ng mga tawhana, mawalang magwalit pa ito sa pagkabalaan, wala magwalit pa ito sa pagkausa sa Diyos, wala nagwalit pa ito sa kamatulan. I don't care how big their church is. Wako'y nabangog sa kanagong ng mga simbahan. I don't care how good their singers are. Wako'y nabangog sa kamaayang ng mga mag-aawin. You better separate yourself unto the Lord. Mas maayo pakibuwang ni muna, gikan sa I kalimutan. want to warn you about impartation. Pasidanan kung kamamahit ko ni pulong impartation. When someone is preaching, Sa takla nga doon ay magwawali. their spirit gets imparted into you. Sa takla nga sila mawala ang ilang spirito yung i-impart ni mo. You better be careful who serves your food. Pusa, mag-ambig ka kung kinsa yung galit ka ni mo o pagkaon. You better be careful who you're listening to. Mag-ambig kung kinsa yung imong yung panginawan. Amen. 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 The Bible says you better know them that labor among you. Ingon ang Biblia mga igsoon, hindi sila na naghagong alam ka ninyo. You better know them. Kinahanglan ninyo sila. I'm not going to have somebody speak into my life that I don't know them. Dili na ko gusto ng mga tao na magwali ka na mawa na ko ihili. I want to know what their doctrine is. I want to know what their message is. I want to know that they believe the truth. Gusto na ko may balaan ng ilang doktrina, ang ilang gibarugan. Gusto na ko may balaan kung nagwali pa sila sa kamaturan. Amen. Hallelujah. That's a deception that hell is using. Facebook and YouTube preachers. Mao na gihimong paglimbong niya sa Facebook o sa mga YouTube ng mga magwawali. I feel a boldness coming into my spirit to warn you today. Pag ano na ko'y kaisusulod sa akong kasing-kasing kapasitaan mo maitawag kanina. You want to listen to some preaching, you got to listen to somebody that you know what they stand for. Kinahanglan ka maminaw sa mga tao nga imo na nailhan ng daan kung nagkabalo kang unsay ilang ibang parugan. Amen. Amen. Stop being all carried away and infatuated with American preachers. Ayaw sing kainganyo, kaabhat kaayon ng mga tawhan ng mga Amerikano mga magwawali. You got to watch some Filipino preachers. Kinahanglan maminaw ang Pilipino usap na magwawali. God didn't call you to be an American preacher. Wala ba kang gitawag na may magwawali alang sa mga Amerikano? God didn't call you to be an American preacher. Wala kang gitawag na American preacher. God called you to be a Filipino preacher. Gitawag ka magwawali sa mga Pilipino. Amen. Amen. I've been coming to the Philippines for over 25 years. 20 kang tuig na kapit kung nagbalik-balik sa Pilipinas. And Bishop, I have seen a change Kung nakita na ko ang dakong karainan because of social media, tungod sa social media, because of Facebook. tungod sa Facebook, There is now a American influence in the Philippines. kung ano na impluensya ang Amerikano sa Pilipinas. That's not the will of God. Dili na mo'y kamabuon sa Diyos. Be who God called you to be. Mahimang ikaw kung unsa ka gitawag sa Diyos, ayaw pagsundok-sundok.
this is not something I intended to talk about today, but it's the will of God. Tinatali mo yung tamang isulti ka ninyo, pero mo yung pamumuton sa Diyos kayo. I'm tired of seeing my precious brothers and sisters in the Philippines Ikapoy na ko sa pagtanaw sa itong kaigsulti sa Pilipinas. so infatuated with what goes on in the United States. Na naaghatong na inganyo kaayo sa mga butang sa Amerika. You are the people of God. Katauhan mo sa Diyos. You are not secondary to the United States. Dili mo ikaduhang bahig lang sa Amerika. And stop having hero worship of America. Ayaw pagsiging na ito kanay kung kabayani ng mga tao dito sa Amerika. It's idolatry. Kanabot pagsimbang Diyos-Diyos. It's idolatry. Pagsimba ng Diyos-Diyos. You be who God called you to be. Gitawag ka sa Diyos kung kinsa ka ayaw pagsundog-sundog kanina. I want to tell you, precious people of God, you have a greater hunger for the things of God than the church in America does. So ginlan ko mo ato na may labaw na kagutom sa mga butang sa Diyos kay kanina na naa sa Amerika. You are more receptive to the Word of God than the churches in America are. Mas nabaw mo bakit maninawaton sa pulong sa Diyos kung itanding nato sa Amerika. Stop worrying about what we're doing in the United States. Basag dito sila dito sa Amerika. It is a distraction. Kaya hindi nakahapla na kaya itong babagsa itong mga mata. It's a distraction. Let me tell you what I've learned about the devil in the last few years. May mga butang ako nakatunan gikan sa yawa. One of his greatest weapons is distraction. Asa sa mga weapon o ginagiman sa yawa mo na kitawag distraction. And if he can get half of you Filipino brothers and sisters Kung nakatunga ka na ito, madistract mga igsuon. worried about what's going on across the ocean, Mabalakan na kung sila na paghitabong gawasan ni kalibutan. then he has you distracted So ginistract na ka sa kaaway. to what he wants to do in the Mindanao. Kung dili na ka mga babuhan sa muti pasabot, ipahimo sa Don't Diyos. worry about what we're doing. Pasang dito sila dito. You worry about what God's doing here. Kinahalan mo muna ang ipabuhan sa Diyos. Kaya mo din hinimutan. Pastor Haney said this yesterday, and I want to repeat it. Isulti ni Brother Hedy ang tumiaging gabi. Ako ni balik. He said it's time for some of the American churches to start watching the Filipino churches. Ikon siya ang kinahalan mo. Tantaw po ng mga Amerikano din sa Pilipinas. So dito sa ato din pagsimba. You need to understand that. Kinahalan nila masaktan. God has chosen you. Kipili mo sa Diyos. God has chosen you. Kipili mo sa Diyos. God has His hand upon you. Ang kamot sa Diyos, anaanganin mo igsuon. And stop being distracted. Kung po sa ayaw pagka-distract o pagka-asulbihan kanila. Hey, I'm going to talk more about this tonight. Ako nang iskutan karong gabi mo igsuon. I want to stop it and warn you and admonish you. Pusang ipasidatan na po mga igsuon. Nagdasidon ko ka mo ito. Know those that labor among you. Ilha sila nga naghatol diha kanito. Don't let some other spirit be imparted into your Ayaw spirit. pagsugod nila ang Espiritu sa Amerika mo impact ni Hans kanimo. Amen. No, but that you better know their doctrine. Kinahanglan ilhun ninyo ang ilang doktrina. Let me tell you how things get changed and doctrines get changed in the apostolic church. Kung ako nahibala mga igsuon yung mga butang na nagapag-usap na sa doktrina sa Apostolikan ng Iglesia. Is we just receive and we just accept anybody that comes along preaching. Na ato na ginadawat ng bisan usa na ng klaseng pagkuhan ng bisan asa. I won't take much time talking about this, but there are false doctrines slipping into the church. Dili na ko din naaso na pag-istorya pero naay mga doktrina nga mini nga hinay-hinay ni kapang sa atong mga iglesia. Because we like the people that are preaching's personality. Tungod kay ganahan kita maminaw ang mga tao nga nagawali mahitungod sa personalidad. And we don't vet their doctrine, we like their personality. Wala ta nagapaminaw sa ilang doktrina pa nagapaminaw ta tungod na sa ilang kung kinsa sila. And because of this, the enemy has allowed false doctrine to slip into the church. Kung tungod ni ana ato gitugutan ang iyawa nga mukhabang ang maling doktrina usayon nga doktrina sulod sa atong iglesia. Paul said, if I or an angel from heaven Ingon si Pablo, kung bisan ako, preach any other doctrine, mumuwali ng laing pulong, let it be a curse. mahimo siyang tinulong. So you better be separate from the world. Pusang papahimulang gikan sa kalibutan. Separate yourself from your God. Ishiwala, sigurang mo mawali ng nato sa Diyos. Here's how I know that holiness is a true message.
Kinibutan nga ako isulti kaninyo kung ano ang pagkabalaan mo insakto ng isa. Here's one reason I know that separation is a true doctrine from God. Ano mo ingon ko nga pagkabalaan mo importante ng isa ay bulog ikan sa Diyos. It's because my flesh doesn't like it. Tungod yan ako munod di ganahan sa pagkabalaan. And the devil doesn't like it. Kung ang iyawa mo ganahan anak. And if the devil doesn't like it, Kung ang iyawa ni ganahan anak, it must be the Word of God. bulog ni sa Diyos. The devil is fighting separation. Ang yawa nakigbugnog tali sa The pagigbulag. devil is fighting holiness. Ang yawa nakigbugnog tali sa pagkabalaan. He's trying to get people to stop preaching holiness. Iyan ipugan ang mga tao sa pagwalis sa If the pagkabalaan. devil doesn't want you preaching holiness, that must mean it's the will of God. Kung pananglitan ang yawa, hindi ganahan mo nga magwali ka pagkabalaan, pwede pa sabot, naa ka sa kabubuton sa Diyos. I don't preach holiness because I'm a part of the United Pentecostal Church. Wala ko magwaling pagkabalaan tungkol tikabahin ko sa United Pentecostal I Church. preach holiness because it's the Word of God. Nagwali ko pagkabalaan kay naanak sa pulong sa Diyos. And anything the devil doesn't like, I like. Kung ang butang na di ganahan sa yawa, ako kay naganahan. If the devil is against it, I'm for it. Kung ang yawa, dili musubang anak na, ako alam ni anak. All right, I want to move on. Kung sige mo padayon pa. One other thing that we must know if we're going to be truly apostolic, Kung sa kabutan na atong aming gisayran kung kita apostolikan ng we iglesia, must be led of the Holy Ghost. kinahanglan kitang pagagiyahan sa malang Espiritu. We must be led of the Spirit. Kinahanglan ng Espiritu mo'y magagiyakan nato. Amen. Amen. You know the reason Pastor Haney and I come to the Philippines Nasabi pa kung anong ako, si Brother Haney natin sa Pilipinas, is because we feel the Holy Ghost is leading us here. ay among gibanding ang malang Espiritu nagagiyakan namang panon din sa Pilipinas. That's why we do what we do. Mao nang gihimo namo kung unsa ning among gihimo karon. It's got to be the will of God. Na ang kinahanglan kini sa kabubuton sa Dios. I've got to be led by the Holy Ghost. Kinahanglan kong pagagiyahan sa malang Espiritu. Nothing else matters but being led of the Holy Ghost. Wala na isabay kung sa mamalain ko ng lumas sa pagbiya sa malang And Espiritu. it's time for the Filipino men and women of God to be led of the Holy Ghost. Kung iniwaltak na alam sa mga tauhan diri sa Pilipinas na pagagiyahan na sa malang Espiritu. It doesn't matter if anybody else is doing it. Huwag natin sabayan ko mo sa mga kinabuhan sa uwan. If God is telling you to do it, you got to do it. Kung ang Ginoo mismo mamisulti ka nimo, nanhimuha kini. You've got to be led of the Holy Ghost. Kinahanglan na pagagiyahan sa malang Espiritu. Amen. The only road map we have is the road map of the Holy Ghost. Ang buktong mapa nga atong kinakuptan maulang ang mapa pinaagi sa pagbiya sa You Espiritu. can't just go to Google. Dili ka pwedeng kuwanto sa Google Maps. You got to be led by God. Kinahanglan kang pagagiyahan sa Diyos. We're different than every other church. Lahi kayo tayo suod kaysa ubang iglesia. We're different than every other preacher in town. Lahi ka nga mga magwawalikod, itandi sa ubang magwawalik. We're led by the Spirit of God. Kaya ang atong pagwali, ginayahan sa malaang Espiritu Santo. Praise Let me tell you how you're going to reach more people in your village, in your town, than you've ever reached before. Gusto na ko isugilon kayo usaw sa pagkapon sa mas daghang pagtao kaysa imong nakapon lang. You got to tune in your ears to be led by God. Kinahanglan imo itulo ang imong dalungan ngadto sa malaang Espiritu Santo. How many things have I missed because I did not listen and was led by God? Pila ka mga butang imong nasipya ko na sa napakesta tumikan kay wakta na nagiyahan sa malaang Espiritu. I must be led by God. Kinahanglan kong pagagiyahan sa Espiritu. I must be led by God in everything. Gusto na kong pagagiyahan sa Diyos sa mga butang. Lord, lead me to the grocery store. Lord, giyahin ko padong sa grocery. Lord, lead me to the right gas station. Lord, giyahin ko padong dito sa gasolinahan. Lead me to the right places. Lord, giyahin ko padong dito sa sakit. Come on, pastors, I'm talking to you right now. Mga pastor, isultihan mo kami. You want to build a church? I'm telling you how to build a church. Be led by God. Gusto mong kakamagtuko ng iglesia, ituduan na mo karoon ng sapol pag dumana sa iyo. You want to reach more people in your city? I'm telling you how to do it. Be led by God. Gusto mong kakawang kapag pagdakamang kalagi, ako magasulti kayo, pagpagiya sa Ginoo. The books are not going to tell you how to be led by God. God's going to tell you how to be led. Dili ni mga libro nga imong ginabasa mo magagiya kanimo padong sa Dios. Ang Diyos mismo ay kung kinahanglan niya magagiya kanimo. He's going to tell you what to do. Si
on Google how to build a tabernacle. Wala niyan to si Moses sa Google ang nagtanaw ko. God gave you instructions. Ang Diyos mismo ang naghatagad niya ang instruction. What would happen if you met with God and He gave you some instructions on how to build a church? Kung sa kay may tamuno mo ang Diyos mismo, magpakita ka rin maghimo kung saan pagpatukod sa iglesia. Be led by God. Kung sa kinahanglan yun, gagiyahan ka And sa the Lord will build your church. kung ang Diyos mismo ang matukod sa imong iglesia. Amen. God is the only one that knows what tomorrow holds. Ang Diyos lang ang bugtong na sayon tungkol sa ugma. So therefore I must be led by God. Kung sa kinahanglan kita, gagiyahan sa imong. Amen. Amen. Here's another thing I want to talk to you about. I'm talking about ingredients of an apostolic. Dili ba nagismod ko may itong sa ingredients kung saan pagkamahimong apostolikan mo? Attributes of an apostolic man or woman of God. Kung sa mga attributes sa usang apostolikan mo ng katawhan sa Diyos. You must have an understanding of spiritual authority. Ang ay tamasayon sa espiritualhan ng otoridad. Kagamhan. You must understand the divine order of God. Kinahanglan masayon ta sa Diyos noon nga pag-anay sa Diyos. You must know where your place is in the kingdom of God. Kinahanglan masayon ka kung asa ka nga bahin sa kingharian sa Diyos. Amen. You better understand spiritual authority. Kinahanglan masayon ta sa espiritualhan ng otoridad. You better understand that you have spiritual authority. Kinahanglan masayon ta nga doon na spiritual authority. And you must be under spiritual authority. Kung kinahanglan na diha sa ilalong sa espiritualhan ng paggamhanan. You've got to know where your place is in the kingdom of God spiritually. Kinahanglan masayon ta kung asa ka bahin diha sa kingharian sa Diyos. You need to recognize the spiritual authority in this place. Kinahanglan nimo mainhan kung kinsa ang spiritual na otoridad nimo iglesia. I will give you an example. Hatagay ko kabog pananglitan. I am from the United States of America. Gikan ko sa United States sa Amerika. I'm a district superintendent in Alaska. Siya mo ang superintendent sa Alaska. I sit on the executive board of the United Pentecostal Church. Binig ko going nga superintendent o executive board sa UPCF. I have a lot of positions. Daghan ko mga posisyon di gulitan. When I am in this place, Kung naa ako rin napitan, I am under this man right here. ako ang nagtawhanan ng aming He spirito. is my authority. Siya mo ang mga authority. When I'm in Mindanao, Kung naa ako sa Mindanao, I am under this man right here, Pastor Mario. na ako din itawhanan, ang ko din itawhanan, Pastor Mario. He is the spiritual authority. Siya mo ang spiritual authority na ako. He is the spiritual authority. Siya mo ang spiritual authority. And I recognize that. Kung ako nag-iina, And if I did not recognize that, kung di na mo na-inhon, that God cannot bless what I am doing. kung dili ang Diyos na napanalangin tungkol sa akong ginabuhan, Understand spiritual authority. kung sa aking umasabda ng spiritual, Spiritual authority is the avenue to the miraculous. ang spiritual na otoridad mo ay inundanan pa daw sa manilagro. God will not work around His plan. Ang Diyos dili man napabuhang tali sa dili ni mo dinisumay ka na. I don't care if you've prayed 15 hours Huwag today. kay nabot kung 15 ka oras nag-aampo karong adlaw. God works through His structure. Ang Diyos nagapabuhang pinaagi sa iyang paghatag. God works through His plan. Ang Diyos nagapabuhang pinaagi sa iyang plano. Spiritual authority is the understanding of the miraculous. Kung gusto ka mga milagro, kinahanglan ka sa kuta, sa structure, sa spiritual. Do you remember the man that came to Jesus and needed a miracle? Nakainugdog ka itong tao na nangayong milagro sa Jesus. He was a leader in the army. Siya usa ka pangulo sa usa ka gamhanan. He said, Lord, I understand authority. Ingon siya Ginoo na sayon ko sa otoridad. And because I understand authority, he received a miracle. Kung tungod kay nakasagot man siya sa otoridad, tungod kay siya sundalo man, nakadawat siya You milagro. better understand and recognize the spiritual authority God has placed in your life. Dapat makasabot ta sa spiritual na otoridad na gihatag sa Dios sa atong kinabuhi. I did not say you have to be their best friend, but you have to understand and respect the authority that God has placed over you. Wa ko moingon nga kinahanglan i-best friend ang superintendent ang bota ko ipasabot, makasabot ta sa pagrespeto o pagpaubos diha sa atong mga bakulo. And the only way the anointing can really flow through you is to know you understand the authority of God. Kung ang bundok paagi nga mga Espiritu sa Diyos, magadagay diha kanimo o ang pagpasako sa maong Espiritu.
dangerous place. Kay kung mugawas ka gikan sa payong sa otoridad, naa ka sa peligroso nga kahimtang. Amen. That's the truth whether you like it or not. Maunay kamaturan, mahimong ganahan magkaanak o dili, maunay kamaturan. That's the truth of God's Word. Kada mo'y kamaturan gikan sa pulong sa Spiritual authority is very vital for this last day revival. importante kayo ng spiritual authority ng revival sa atong kapanahonan karon. Amen. Do you believe this? Amen. Do you receive this? Ito ba ginawan? If you receive it, clap your hands to the Lord. Kung ito ba ginawan na I'm talking about what it takes to have 300,000 souls receive the Holy Ghost. akong iskutan ko kung sa gikinahanglan aron makapot nato ng 300,000 ka mga kalan. I'm talking about what it takes to have an unprecedented outpouring of the Holy Ghost in this country. Isugid man ko kamo karon kung saon paghimong mga talagsaon ng mga butang ni maong naso. You must understand unity. Kinalmasabtan nato ang panaghiusa. Unity is essential. Importante kayo ng panaghiusa. We are one body, Usa na takalawas, many voices, daghang tingog, many different functions, daghang mga buluhaton, but we are in unity. apan kitang tanan na naghiusa. The word together is in the Bible almost 500 times. Ang pulong nga together sa Biblia 500 times gibalik-balik. Together. Together. We must be in unity. Kinahanglan ta adunay panaghiusa. We must work in unity. Kinahanglan ta mga pamuhan nga may panaghiusa. Amen. Hallelujah. Let me tell you what the devil would love to happen in Mindanao. So kinahanglan ko kamo sa yawang may tamualang sa Mindanao. The devil would love to have disunity. Gusto sa demonyo nga kita magbungkag-bungkag mga igsoon. He would love to have disunity. Gusto sa yawa nga bungkagon ta. But it's not going to happen. Apan dili ni mahitabo. We are one body. Tungod kay usa ka takalawas. We are one voice. Usa ka takatingog. We are in one accord. Kita na naghiusa. We're going to the same heaven. Usa na kanangin na to We worship the same Jesus. Sa mga Jesus nga atong ginasimba. One mind, one accord. Usa ka una-una. Unity is essential. Importante kaayo ang panaghiusa. I beseech you, brethren, by the name of the Lord Jesus Christ, that you all speak the same thing, that there be no divisions among you, that you be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. That's Paul talking to the church in Corinth. Mo nang isulti ni Pablo ngadto sa Korinto. I beseech you, he said. Ako kamong gihangyo mga igsoon. It is essential Igo siya importante kaayo ni. that you speak the same thing. Nga kamo mga pangulong sa samarang butang. Yes, amen. Well, I don't know if Bishop Pestano really heard from God. Po, siguro ako makapaminaw. Butang ko nakapaminaw pa siya sa Ginoo. I'm not sure we can really have 300,000 people Hindi get ko the Holy sigurado kung makakamto pagkakata ng 300,000. Praise God. Shame on you. Hallelujah. Makapulaw na ka. We must all speak the same thing. Kinahanglan mamulutan mo sa Hallelujah. Same vision. samang panahon. Same direction. Samang nga direksyon. Together. Managiusa ta. In vision and in purpose and in unity. Sa atong pananaw, sa atong panaghiusa, sa atong mga tubuhan. Paul said, let there be no divisions among you. Walang untay pagpahin-pahin diha kaninyo. That's right. Praise the Lord. Unity is so powerful. I wish I could spend all day talking about unity. Kabhanan kining pulong panaghiusa. Tinanginaw na mawalin ako ng tibukan. Unity is essential for end time revival. Importante kayo panaghiusa alang nini mong revival nga atong gitibukan. You will not have 300,000 people receive the Holy Ghost if you are not in unity. Dili na to makamot ang 300,000 kung wala tayo panaghiusa. If you are in unity, you can have more than 300,000. Abado-ado na tayo panaghiusa. Nababasa 300,000 ang atong makabrot niya. When we're all working together, Sa
our brothers, Wala magsulti daw ang tali sa itong igsoon. not putting down our sisters, Na wala na itong ginaon ang atong mga higsoon. lifting one another up, Inay ato silang ipayaw dito, boy. encouraging one Ato another, silang idasig. praying for one Nang another. inabuhay ta sa mga usa. If my brother with another church has a great revival, O kung ako igsoon natin ang revival dito na pita. am I going to be jealous or am I going to celebrate with him? Na ako'y pagpili ko magsilos ba ko o magkalipay ko o magkaniya. We're on the same team. Usa naman ta kami. So if he has revival, I have revival. Kung siya ano na revival, naabot ko yung revival. If they have many miracles, I have many Kung miracles. sila nakabatong pinagro, kabahin ko niya ito mga pinagro ha. We are working together. Usa lang na igsoon. One mind, one accord. Usa ka huna-huna, usa kabahin. The power of unity is essential. Importante kayo ng kahong sa panatigos. Two are better than one. Ang tuluha. That's what the Bible says in Ecclesiastes. Maunay gisulti sa Ecclesiastes For Kapitulo. they have good reward for their labor. Kaya ando na sila mayong kante sa ilang pagpapagod. If one falls, Kung ang usa mahulog, his brother is there to lift him up. siya pagkatuha o pagkasakya. You know what I believe? Kapag mo siya pagkatuha, I believe that we need to restore them that are fallen. kinahanglan atong pag-ibalik sila kadto mga nangalaglag. Does anybody want to be spiritual? Gusto mo kayo spiritual? You that are spiritual, restore them that are fallen. Kung pagbalik to mga nagabackslide. If a brother falls, you have two choices. Kung ay mo isuon ang bukan gani na kayo kapagpili. You restore them, Imo silang ibalik or you can walk on them. o imo lang silang tumban. It's your choice. Imo lang pagpili. Ye that are spiritual, restore them that are fallen. Sila nga mga spiritualon nagkuha kanila o nagabalik kanila. Hebrews says this, let us hold fast to the profession of our faith Mingon ang Hebrewanon nga kumtan nato kinibutang nga atong without wavering. na walay pagkuduan. Let us consider one another to provoke one another, Ingon siya ato pag-iisipon ang usap-usap. not forsaking the assemblies of ourselves together. Na dili kalimtan naman ang tikom sa usap-usap. Exhort one another. Magdinasigaya matag-usap. You ought to lift your brother up. Kinahanglan nimo itubo You ibaya. ought to pray for your brother. Kinahanglan nimo iampo ang imong You ought to isa. edify your brother. Kinahanglan nimo siyang ituno. Encourage one another. Dasiga siya. Amen. Amen. You need to read some time about the Tower of Babel. Siguro kinahanglan masahod mo ang tuloy sa mga film. Makusapa. It's an amazing story. Kita lang sa kayo ni kasugilan. They were so unified that God had to get involved because they were going to build a tower which was going to reach heaven. Grabe nila pala iusak ang Ginoo ng ilabot ng iting tao. The power of unity is amazing. Talagsaon din kayo mahimo sa Amen. pagkakasya. Does anybody love their brothers and sisters? Ito na ba mga isoon na ikong sa isoon? We are together. We are together and have all things common. Kitang tanan ano na pala ginusaw na usa na kita And let there be no divisions among us. O wala akong tayo panabahin-bahin ka na to. Let there be no divisions among us. Wala akong tayo pagbahin-bahin ka na to. Let there be no divisions among us. Wala akong tayo pagbahin-bahin. If somebody comes to you and has a bad story about your leader, Kung ano na yung usa kay sumunin mo ato ni mo pusugilon may tungkol sa dautan, why katahon. don't you stick your fingers in your ears and run out? Kung ano di man mo tagbunan ng imong dulunggan, kung mulagan ka pala yung di ka na natawhanan. Mark those that cause division. At timanti na mga taong naghatol o pagbahin-bahin. When you are unified and you are working together for the cause of souls, Kung kamo man ang hiusa lang alang sa maong kalam, the devil's going to try to cause division among you. ang himuon sa yawa mo ang pagbungkag o pagbahin-bahin. Determine in your heart you're not going to let it happen. Himo ang determinasyon alang kanimo nga dili na nimo buot nga mahitabo ka na. You're not going to let it happen. Ayaw tukuting mahitabo ka na. We are stronger together. Tungod kay lingon takong kita managhiusa. Stronger together. Managlingon takong kita adunay panaghiusa. You're my brother and you're my sister. Ikaw ako isong lalaki, ikaw ako isong We're babae. going to take each other by the hand. Ako mga ulit kanimo sa imong mga And we're going to have revival together. O ano na tayo revival mga isong kitang tanan na kabaton sa revival. Amen. Amen.
more thing I'm going to talk about, and then I'll think about closing. Katapusan ko tama ko siguro sa lipang mahuman. Submission Pagpasako. is not a bad word. Amen. Dili ka limaot na pulong. Submission is not a bad word. Ang pagpasako, dili limaot na pulong. That's right. Submission is apostolic. Ang pagpasako mo sa apostolikan mo. You cannot be used of God if you are not submitted. Dili ka pwede gamiton sa Diyos kung dili ka kamalubos o bitar. I said you cannot be used of God if you are not submitted. Dili ka pwede gamiton sa Diyos kung dili ka kamalubos pasako. Submission is the thing that allows you to operate in the authority of God. Ang pagpasako mo ay mupagi mga iksyon ang makita ni mo ang pagpabuhat niya sa Diyos. Submission is absolutely essential for the people of God. Importante gihapon ang pagpasako diha sa iglesia sa Diyos. Amen. Pastor Haney and I were submitted one to another. Ako sa Brother Hini, nagpasako na sumita sa usap siya. We're good friends, Igalang, igala kami. and we probably have many differences. Lagyan ano na sila panaglahi o panagkalainan. But the Bible says, submit yourselves one to another. Apan ang hindi na kayo mo, pagsumita ka mo pagpasako sa usap siya. So we submit ourselves one to another. Busa nagpasako kay sa usap siya. And you should do that among yourselves, Kung imuno sa natunang tali ka na itong managsuot. preferring one another, submitting yourself one to another. Pagpasako sa matapusan. I want you to turn to Ephesians chapter number 5. Episo Kapitulo 5. Verse number 21, submit yourselves one to another in the fear of God. Pagpasako pa matapusakan ninyo diha, upang nagkahadlok diha sa Diyos. Submitting yourselves one to another in the fear of God. Pagpasako pa matapusakan ninyo sa matapusan, upang sa kahadlok sa Diyos. That is the will of God. Kaya mo'y kabubutong sa Diyos. That you submit yourselves one to another. Sa takna nga ikaw, magpasakop sa Diyos. And that you submit yourself to the spiritual authority. Kung ikaw magpasakop sa spirituhanong kalabhanan, There is no anointing without submission. walay anointing o kanipatihong sa Diyos kung walay pagpaubos. Do you know what it takes for a new believer to receive the baptism of the Holy Ghost? Nasayo ba mo kung saon na mo sa katao, makadawa sa Banal Espiritu? So, according to the Bible, they must repent of their sins. Nasayo ta, ang Biblia nito, kailangan maginulso. They need to be baptized in Jesus' Kailangan name. magpabautismo. That's what the Bible says. Kung nagsulti sa Biblia, But if they're going to receive the baptism of the Holy Ghost, they must submit to the Holy Ghost. o kung gusto nila makadawa itong Banal Espiritu, kailangan sila magpasakop sa Banal Espiritu. When you go home and you pray for new converts and you want them to receive the Holy Ghost, they must submit to the Spirit coming in. Kung panalitan ka, wali ni uli ninyo sa inyong mga dapit, kung gusto niyo makadawa silang Espiritu, tudluin sila na magpasakop sa Banal Espiritu. You cannot receive the Holy Ghost unless you submit to the Holy Ghost. Pili ka makadawa sa Banal Espiritu, gawas kung ikaw magsumbitar sa imong kaugalingon diha sa Espiritu sa Diyos. So why do we think that we can operate in the Holy Ghost if we do not submit? Ano na guna-guna makakaya lang nimo ma-operate sa mga espirituhanong utak na di ka kamalugpas ako. If it takes submission to receive the Holy Ghost, Kung kinahanglan ng pagpasakot ang makadawa ng then it takes submission to operate in the Holy Ghost. Usa ka kinahanglan usab ang pagsumbitan kung gusto kong magapamuhan diha sa Banal Espiritu. The flesh does not like to submit. Kaya ato mo di gusto magpasakot. Fasting will help you be a better person of submission. Ang pagbuwasa kinahanglan di mga isolar mahimo ka maayo ang pasakot. If you're going to have a Holy Ghost outpouring in this country, Kung gusto ka pagpupo sa Banal Espiritu ng mga nason, you're going to have to understand the value of submission. kinahanglan nimo makita ang pagkapinlinhon sa pagsubmitar o pagpasakot. Paul said, I come in the demonstration of the power and the Spirit of God. Ingon si Pablo, wala mo niya diri sa pagpasudayag. That's what we need to happen in this nation. Ingon si Pablo, siya nagpasudayag pinari sa gahom sa Espiritu sa Diyos. We need to be in the power and the demonstration in the Spirit of God. Kikinahanglan nato ang demonstration sa gahom sa Diyos ng atong dapit. Without it, you just have to have good programs and good singing and good preaching. Kay kung wala ni mga milagruhan ni mga isulburan na tanaan, programa maayo. But that's not going to do anything. We need the Holy Ghost to move. Dili lang iko ang mga programa, kinahanglan nato ang paglihok sa Banaang Espiritu. There's got to be some submission in order for the Holy Ghost to move. Apan kung gusto nato magapamuhan ang Banaang Espiritu, kinahanglan ta
magpasakop diha sa Espiritu. Does anybody believe that you need a pastor? Nagatuwa mo na kinahanglan mo, pastor. I don't think you can make it to heaven without a pastor. Kami posible kay makato kag langit kung wa kay pastor. You think a pastor needs a pastor? Kabalo ba, una-una ba ka pastor na kinahanglan mo, pastor? If you want the people that you pastor to be submitted to your authority, then you must be submitted to authority. Kung gusto nimong imong mga membro gusto bitang diha sa imong otoridad, pagsumbitan mo sa otoridad nga gibutang sa Dios diha kanimo. We must practice what we preach. Kinahanglan atong ibansay kini butang nga atong giwali. I sure hope you pastors have somebody that can tell you if you're wrong or not. Nakakay mga pastor lang may makasulti kanimo kung usay sayo kung usay dili. I hope you preachers have someone that you're submitted to. Ay ako naglaot na unta na mga pastor diri nga nabi kay gilantaw na usa ka pastor nimo nga makasulti kanimo sa sayo kung usay dili sayo. If you're not under submission, God cannot use you. Kay kung wala ka nagpasakop ni bisan usa, dili ka pwede gamiton sa Dios nga mahusgado. Amen. We must submit ourselves one to another. Kinahanglan tayong pasakop sa usa. We must understand the divine order of God. Kinahanglan ito masabtan ang paghamay sa Diyos sa pagpangulo. I am closing, but I wonder how many things I have missed from God because I was not submitted. Daghan ko tang pamabuti sulti pero usay ng mga tapna daghan ko masikyan sa paghimo kumikat kay wa ko nagpasakop sa Diyos. I wonder how many things our church has missed because I was not submitted. Naguna-una ko kung pila ka ang mga butang ang nasayo kung wala na ako mabuhat kumikat kay wa ko nagpasakop sa Diyos. I wonder how many miracles I had missed because I was not submitted to the things of God. Pila ka mga milagro na igsoon ng wa mahitabo kumikat kay wala ko nagpasakop sa mga butang na iya sa Diyos. I must be submitted to God. Kinahanglan ko magpasakop sa Diyos. I must be submitted to the leaders of God. Gusto ko magpasakop, kinahanglan ko magpasakop sa mga leader. I must be submitted to the voice of God. Kinahanglan ko magsumitan sa tingog sa Diyos. Hallelujah. I must be a person of prayer and of fasting. Kinahanglan ko may mong tao sa mga pagtampong pagpuasa. I must be Amen. in unity one with another. Gusto ko na kung may mong sa katao sa na nagsumitan na naghiusa. I must be led by the Holy Ghost. Kinahanglan ko pagagiyahan sa balaang Espiritu Santo. I must understand spiritual authority. Kinahanglan masayon ko sa espiritual na otoridad. I must love the truth over everything. Kinahanglan ang higumbaon ng kamaturan labaw sa kanila. I want us to stand together. Doon ako mananagdutan nila. I feel the touch of the Lord sweeping in here right now. Akong ipati kahinay-hinay na namitayo pagkumpa sa Diyos. Feel the divine outpouring of the presence of God. Akong ipati ang pagtumo. I'm wondering if there's a pastor and a pastor's wife that just wants to place yourself on the altar again today. Nabay mga pastor o pastor's wife kayo kung namin ikaw kaligod sa altaran. Maybe there's some things that we can do better. Lagmit ano na may mga butang ato pwede mahimo pang mas maayo. I want to put myself on the altar today. Gusto na kong ibutang ang ikaw kaligod sa altaran karon. I want my flesh to die on the altar today. Gusto na akong mamatay ang akong unod sa altaran. I want to be used by God. Gusto ko maghamit. I want to hear the voice of God. Gusto na akong madungog ang tingog sa Diyos. I want to be led by the voice of God. Gusto na akong pagagiyahan sa tingog sa Diyos. I'm calling an altar call for a pastor, for a preacher, for a preacher's wife. Nagatawag na karoon tatang calling ka na sa mga pastor sa nasa. To come place yourself on the altar today. Ibutang kayo mo kagaling sa altaran karon. Make a fresh commitment to prayer and to fasting. O paghimog pag-og mag-iksaan alang sa pag-ampo o pagpuasa. Come on, God wants to use you. Buo sa Diyos ka gamiton ka karon. God wants to use you in these last days. Buo sa Diyos ka gamiton ka ni mulahin mga adlaw. Put yourself on the altar right now. Ibutang mo ka o galingon niya sa altaran karong adlaw. Let's consecrate ourselves to the Lord right now. Atong itong yan ang atong kagalingon nga to sa Diyos.
Padayon ni Saul. Karon ang takna nga itong itukyan na nato kagalingon sa Diyos. Bagong pakigsaan sa mga pag-ampo, bagong pakigsaan sa mga pagkuwasa, bagong pakigsaan alang sa paghiusa, bagong pakigsaan. Ano na may mga tao kanagaan na may mo pakigsaan? Sobrang nagataas ka sa iyong gamot. Ano mo ng mga pakigsaan sa Diyos? Sa pagkagi ngayon kita na nasayo, sa dagang mga butang na pakyas na, kumikitiwata na minaw sa Diyos. Ang pagkaruna salamat sa pahinumdum sa Diyos. Salamat sa pahinumdum sa Diyos. Dagang butang na wala nato manawag, dagang butang na wala nato maangkon, dagang mga milagro na wala nato makita. Kumikan! Kiwata na kapaminaw sa Diyos. Ano naman mga pagtuhaw karon? Ano naman mga pagsabaw karon? Ano naman mga pagkapakigsaan karon? Ano naman mga pagdaboy-boy karon? Ano naman mga paghina karon? Diya sa presensya sa Diyos, sa magingan, bago na pakigsaan. Puno tama ang dapit sa mga pagdaig. Puno tama ang dapit sa mga pag-ampo. Puno tama ang dapit sa mga pakigsaan. Puno tama ang dapit. Padayon ka mo ng Diyos.